Din sa akin na porkit ako'y pastor hindi na po ako nanghihina, hindi na ako nagdaramdam. Mas marami po ang panghihina at pagdaramdam ng isang pastor kaysa sa isang ordinaryong miyembro. Kasi po, mabilis ang pakiramdam ng isang pastor sa kanyang nararamdaman dahil mahal na mahal niya yung kanyang mga miyembro. Kaya, pag ako'y dumarating sa akin yung panghihina ng loob, bukod po sa aking pagbabasa ng Biblia, ito po ang aking nagiging solusyon. Bubuklatin ko ang aking salita ng Diyos at babasahin ko upang mabigyan ako ng parang pampalubag ng loob. Dahil habang tayo nabubuhay dito sa mundo, hindi po dahilan na pag ikaw ay naging Kristiyano, ligtas ka na sa lahat ng bagay. Kundi, mas marami kang pagdaraanan pag naging Kristiyano ka. So, binasa ko po at sa hindi po sinasadyang pagkakataon, nakita ko po itong verse na ito, kaya't habang ako'y nagbabasa ng Biblia, napansin ko ang isang talata na nagsasaad ng pagpapatawad. So, ito pong salitang pagpapatawad na ito, hindi po natin napapansin sa buhay natin dahil ang nasa isip lamang po natin, pinatawad na ako ng Diyos. Simula nang tanggapin ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, napatawad niya ako. Pero kung minsan na hindi po natin napapansin sa buhay natin, na sa kauna-unang pagkakataong itinuro sa atin ng Panginoon, meron pong isang salita doon na napaka-importante po sa lahat. Yung Ama namin po, marami pong konseptong binabanggit diyan, pero may isang salita diyan na hindi po natin nabibigyan pansin sa buhay natin na akala lang natin, yung iba pa ginawa ko pong kanta yan ginawa pa pong dasal na paulit-ulit na hindi man lang din nila inunawa ano ang kahulugan nito sa buhay ng isang tao. Yung pinaka-importante po rito, yung salitang sinabing, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Yung karugtong po nun, gaya ng aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Yung patawarin po kami sa aming mga kasalanan, kabisado po nating lahat yan. Pero yung salitang gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, nakakalimutan po natin yan. Yung word na pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin ay isang bagay na napaka-importante po bilang isang Kristiyano. Saan po ba natin makikita ang pagiging importante? Gaano ba kahalaga sa atin ang kahulugan ng salitang pagpapatawad? Ito ba'y kasing halaga ng ating buhay at kaligtasan? Opo. Kapantay po ng kahalagahan ng salitang buhay at kaligtasan. Kasi yung word na ginamit po doon ay gaya. Patawarin mo kami, gaya. The word pag sinabi is copy. Tulad. Kung paano natin tayo pinatawad, copy. Marunong tayong magpatawad sa nagkakasala sa atin. Yung word na yon, hindi po totally na hihintayin nating magkasala yung kapwa natin sa buhay natin bago natin siya papatawarin. Hihintayin natin na yung tao na yun madapa pa
at humingi sa'yo ng tawad bago natin siya papatawarin. Tapos na po lahat yun pag ginawa natin. So ganito po ngayon ang nasasaad sa Biblia. Sa Matthew chapter 18 verse 21, nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanyang Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito, hanggang sa makapito. The word na yung sinasabing makapito po, pangit na numero yan pag sa atin, lalo na sa eskwelahan, pag sinabing 70, panahon. Bagsak ka. Pero kung ang Diyos ang pagbabasihan natin, 7 is the perfect number. Bakit po? Bakit po yung sinalita ni Pedro ay makapito? Kasi po yung makapito, eksakto lang po sa pito eh. Ibig sabihin, yung bang sinabi ni Pedro na pagkatapos ng pito, hindi na kita susunod papatawarin. Kasi nakapito na eh. Pero sa Diyos po, yung number 7, 6 days ginawa niya. Ang araw, ang mundo, ang gabi, ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, pinagpala niya ang ikapito. Kaya the perfect number ng Diyos, 7. Kaya yung number 7 po, ginamit po ng panahon ng Hudyo na siyang araw ng pagsamba. Sa Matthew chapter 18 verse 22, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabing sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpong pito. Alam niyo po ba kung bakit naman sinalita ni Kristo ang salitang makapitongpong pito? Ang pagpapatawad po ay walang hanggan. Walang hanggan. Huwag po natin iisipin sa buhay natin na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Doon po sa salita ng binigay ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, hindi po tayo sower. Alam niyo po yung sower? Magtatanim. Alam niyo po yung magagaling magtanim ng sama ng loob, nagbubunga po ng sama ng loob. Kasi yung itinanim niya, sama ng loob, alangan mo magbunga ng mabuti yung sama. Kaya pag nagtanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, magbubunga ito ng sama ng loob. Kanino? Parehas lang po kayo. Tatanggap ng sama ng loob na yun. Kaya nga po, ang kahalagahan po ng pagpapatawad, lagi kong inaayang ito na sinasabi ko nga kung minsan tayo tumayo at harapin natin ang ating kapatid, sabihin natin, kapatid, kung may kasalanan man ako sa iyo na sinasadya o hindi sinasadya, patawarin mo ko. Pero wala pa naman tayong nakikita doon. Kaya ako sinasalita yun upang patuloy po nating linisin ang ating mga puso sapagkat ang sabi po ng Panginoon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. So yun po yung kahalagahan na kung bakit napaka-importante po sa buhay natin yung salitang pagpapatawad. Ito yung katumbas po ng salit ng buhay at ng kaligtasan. Saan po natin makikita ang mga bagay na ito? Basahin po natin ang paliwanag ng tinatawag kong kalinhaga
ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kapaliwanagan po ng ating Panginoon, ganito ang nasusulat po sa Matthew chapter 18 verse 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin, at nang siya ay magpasimulang makipag-usay, ay hinarap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento. Sino kaya rito ang may mga talentong minsan ay hindi man lang nila nagamit sa Panginoon, tinatago na nila, at hindi man lang nila ginagamit ito sa kapurihan ng Diyos? Huwag po nating sabihin na ang taong nilikha ng Diyos ay lahat po. Hindi po. Lahat po ng taong nilikha ng Diyos ay binigyan niya ng karunungan. Datapwat palibasay sa verse 25, wala siyang sukat ibayad sa pinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayan. So ganito po ang buhay ng tao. Huwag po nating sabihin na tayong lahat. Sabi nga ng Biblia sa Romans chapter 23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totally, tayo po yata lahat yung tinutukoy dito eh. Tayo po yata yung lahat na sinasabi dito ng Panginoon na may utang sa Kanya, na hindi natin ito kayang bayaran. Kaya pinagbili na lang tayo kanino? Pinagbili na lang po tayo kay Satan para tayo'y parusahan. Alam niyo po ba na lahat tayo, kung yung katulad po ng isang gabi na sinasalita po, na sinasabing predestination, totoo po yun. Pero wala po akong mababasa sa Biblia na predestined tungo sa langit. Tungo sa impyerno, marami. Lahat po tayo'y nagadestino dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinutukoy po noon na ipagbili na po ang lahat ng tao. Kanino? Nabili po ni Satan eh. Alam niyo po ba? Buti po may nag-reject. Alam niyo po ba na may nag-reject po ng kaparusahan sa buhay natin? Ni-reject po ito. Kung isusunod po natin yung salita na ginamit doon, dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsabi, Panginoon, pagtitiisan mo ako at pagbabayaran ko sa inyong lahat. Tanong ko, tayo po ba yun? Yung nagsabing sumamba at pagtatrabahuhan nating lahat yung ating mga pagkakautang sa Diyos. Kung uunawain natin at iintindihin, hindi na sana namatay si Kristo. Sino po yung alipin na nagsabi ngayon? Ang sabi niya, babasahin ko po, ang sabi ng alipin na yun. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbayaran ko sa inyong lahat. Wala ka na nga ibabayad kung ikaw yung tinutukoy kanina na sinasabing ipinagbili na at ipagbibili sa mga magpapahirap sa iyo. Hindi mo na kaya umupo o magpatira pa. Dahil ang sabi ng Biblia, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko papansinin ang pagpapatira pa mo.
At ang pagbabayad mo. Ngunit may alipin at sabi nga ng Pilipos chapter 2 verse 6, na bagamat siya ay nasa anyo na kanyang pagka-Diyos, ay hinubad niya ito at nagmistulang alipin. Namuhay siya tulad ng isang tao at naging isang masunuring anak. Walang iniwan din ito sa isang hari o anak ng hari o isang prinsipe. Nakitungo siya. Pumunta para malaman niya kung ano ang suliranin ng kaharian ngayon at ang mga tao sa loob ng kaharian, na hindi niya suot ang kanyang kapa at hindi niya isinuot man lang kahit ang kanyang singsing bilang isang prinsipe. Pero nung siya ay kasama na ng mga tao, binugbog siya at sinaktan dahil hindi maunawaan kung bakit siya naroroon. Kaya yung mga bagay na yon ay pinapatunayan lamang na yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, may gumawa po para sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos kahit ang kanyang singsing bilang anak ng Diyos. At pinatunayan niya, binayaran niya ang ating mga pagkakautang. Sabi nga ng Luke chapter 3 verse 34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sapagkat kung alam lang natin ang ating mga ginagawa, hindi ipapanalangin ng Panginoon na tayo'y patawarin. Kundi sinalitaan ito bilang isang halimbawa na kung tayo'y binigyan ng kapatawaran ng Diyos, gawin din natin ito sa mga iba nating kapatid. Kung minsan ay nagkakasala sa atin at nagkukulang, huwag po natin silang pababayaan na patuloy na sila'y lalayo sa atin. Sabi nga po sa verse 27, at sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang kanyang mga utang. Napatawad po tayo. Tinanggap natin ang katiyakan ng kapatawaran ng Diyos. Kaya nga po yung salitang, Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa langit gaya ng nasa lupa. Huwag mo kaming pabayaan sa lahat ng aming mga pangangailangan, bagkus patawarin mo kami sa kasalanan, sa aming mga kasalanan, gaya ng aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Ay simbolo po ng salitang ito. Hello. Hello. Tayo po'y No. sinusukat ng Diyos sa ating tinanggap na kapatawaran. Kaya ba natin itong gawin? Bakit po? Ganda po ng ganda kanina. Sabi po binago mo ako na nga ngayon, ang ipinamumuhay ko ay yung katwiran ni Jesus. Yung katwiran po ni Jesus, alam niyo po, pag pinag-aralan po natin yung tinatawag ng mapalad, may mga nagpaliwanag doon na kung minsan
may ugali po ako na pag hindi po tama ang kapaliwanagan, kung minsan nagre-reject talaga ako. Tinutuwid ko po yun dahil kasi sabi nga ng isang doktor, pag nagkamali ng injection sa utak o sa isip ng isang tao, hindi lang, isa lang ang pwedeng mamatay. Pero pag ang isang nagtuturo ay nag-inject ng isang maling aral sa isang tao, marami pong mamamatay. Bakit? Yung pong isang tao na pag tumanggap ng maling aral, ikakalat niya po yun. Ang bawat makaintindi noon at makarne, katulad din po, hindi lang po siya ang mamamatay, kundi pati yung mga kakalatan niya na maling turo. Mamamatay po yun. Bakit? Hindi po kasi nila alam yung tunay. Yung tunay na aral ng salita ng Diyos. Eh hindi po porket naghahayag ng salita ng Diyos, lingkod na ng Diyos. Kahit ang Biblia po nagsabi, sabi na, kung kahit na ang anghel na tumayo at magayag ng salita, na hindi batay sa inaaral po ng mga apostol, sumpain siya. Kailangan po, yung aral na tatanggapin po natin ay mismong nakasulat. Hindi nang galing sa bibig. Ako po, pag tumayo po ako nito, lahat ng sasabihin ko nakasulat po. May verse, may chapter. Para patunayan ko po sa inyo na hindi po ako magsasalita lamang ng aking sariling kapahayagan o sariling karunungan o sariling bagay na nabasa ko lang. Kailangan po tiyakin kong nakasulat po yung aking sasabihin. Sabi po rito, sa bag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad. Sa Pilipos chapter 1 verse 8, sapagkat, sabi po ni Pablo, ganito, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabi ko sa inyong lahat na mahinahong habag ni Kristo. Bakit po sinalita ni Pablo? Nakasulat po ito. Si Pablo po isa sa pinakamagaling na nangaral. Wala pong sinabi rito yung 11 apostol. Kaya po sinabing 11, dapat 12, namatay yung isa. Kaya 11. Walang sinabi po dito sa galing at husay. Bakit po? Si Pablo po ay aral sa tinatawag na kautusan. At ang teacher po ni Pablo ay si Gamaliel, na isa sa tinatawag na 70 member ng tinatawag na Sanhedrin. Hindi po ordinary ang talino't galing ni Pablo kung pagbabasihan po natin kahit na sino apostol. Pero hindi ko po sinabing minaliit yung mga ibang mga apostol. Ang sinasabi ko lamang po, yung galing ni Pablo pagdating sa tinatawag na kautusan. Dahil si Pablo po at ang kanyang mga kapahayagan sa Biblia ay pag-iisipan mo saan niya natutunan. Hindi niya naman nakasama si Kristo isa pa nga siya sa persecutor o isa siya sa pumapatay sa mga miyembro ng Kristyanismo noong panahon na yon. Hindi niya nga nakita si Kristo. Alam niyo po ba yun? Hindi po nakita ni Pablo si Kristo sa personal. Pero nung siya kasalukuyang pinipersecute niya ang Kristyanismo ng panahon na yon, nakita niya ang Panginoon sa anyo ng isang liwanag. Kung ako po ang tatanungin sa anyo ng liwanag na nakita ni Paul ay ang nakita ni John the Beloved o ang nakita ni Daniel, walang iba kundi si Kristo. Si Daniel po ay nasa mga 700 years before Christ ay nakita niya na ang kaunyuan ni Kristo na siya'y nasa tabi ng ilog Tigris na tinatawag. Nakita niya yung itsura ni Kristo na hindi mo makikita ang kanyang mukha sapagkat ito'y gaya ng isang liwanag na hindi mo maintindihan. Kaya nga ang ginawa nga ni Daniel, sumubsob siya sa lupa.
Hindi niya makita. Ang naganap naman kay Pablo nung makita niya ang Panginoon, nabulag naman siya. Dahil ang kaninningan ni Kristo sa tunay niyang kaanyuan ay hindi isang ordinaryong tao, kundi siya rin po yung hindi makita ni sa paliwanag ni Moses sa Mount Sinai. Yung siya yung nagliliwanag na punong kahoy. Hindi rin makita kung ano yung eksakto niyang itsura. Pero sa explanation po ni Daniel at ang explanation po sa tunay na anyo ng ating Panginoon, ito'y nagniningning na gaya ng araw. Sa kanyang pagniningning, yung tunay niya, kaya nga sa transfiguration nang makita din nila Pedro ang Panginoon nagliliwanag ito. Ibig sabihin hindi rin nila maintindihan bagamat alam nila na yun ang ating Panginoon sa Kristo. Ewan ko lang ba sa mga tao na hindi nila matanggap, may mga tao ngayon nilang tanggapin ang katotohanan na si Kristo ay Diyos. Ngunit sa kapaliwanagan po ng Biblia ay makikita natin ang katotohanan. Sabi nga po dito, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabi ko sa inyong lahat na mahinahong pahabag ni Kristo Jesus. So yung pong kahabagan ng ating Panginoon si Kristo sa atin, na pagkatapos tayo ay patawarin, dapat what? Sabi nga sa Matthew, chapter 18, verse 28. Datapwat lumabas ang aliping yaon ay nasumpungan isa sa mga kapwa niya alipin na kanyang may utang na 100 denaryo. Napakaliit naman po ng utang naman pala nitong isang kapwa niya alipin. Samantalang siya 10,000 talento ang pagkakautang ng siya pinatawad siya ng Panginoon. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya at sinabi, bayaran mo ang utang mo. Kung minsan, ganyan tayo sa kapwa natin. Yung isang maliit na pagkukulang, kasalanan, kung minsan ay hindi natin matanggap, hindi natin matawarin siya ay patawarin. Na paghihiwalay. Kaya nga, napakasakit po sa isang gawain na dati nating kapatid. Hindi na natin nakikita. Hindi natin alam nasaan. O baka kung ano na nangyari sa kanya. Kung minsan saan ba nang gagaling ito, dapat po tayong lahat ay merong concern na tinatawag sa bawat isa sa atin. Baka may mga kapatid tayong alam na kung nasaan siya ngayon. Pwede natin siyang bisitahin, puntahan at muli natin siyang ibalik sa Panginoon. Baka mamaya siya ay nasa lugar na nakapahamakan. Kaya nga, bakit nga ba ganito tayo? Na sinasabi ko sa inyo na ang pagpapatawad ay katumbas ng ating buhay at kaligtasan. Unawain po natin yung aral ng Panginoon tungkol sa mga maliliit na bata. At ang sino man ang maging dahilan ng ikapapahamak ng isa sa maliliit na ito, mapapahamak din. At isa man na magiging dahilan ng kabutihan sa isa sa maliliit na ito, ako ang kanyang binibigyan. Kaya nga sabi nga po sa Biblia, ano mang gawin ninyo sa inyong kapwa ay ginagawa nyo
sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. So sa buhay po natin dito sa lupa, habang tayo narito, tayo po yung kumakatawan kay Kristo. Tayo po yung tinatawag na representative, kaya nga tayo po yung dating makasalanan na binago at binili ni Kristo na kanyang dugo, na ngayon ay namumuhay na ang katwiran, yung tinatawag na Christ righteousness. The Christ righteousness. Amen po ba? Amen. Baka po may inaantok dyan dahil medyo ikabikab naman po natin yung ating mga leeg na tayo manatiling gising sapagkat ang salita ng Diyos ay minsan lamang po natin sa loob ng isang linggo naririnig upang tayo patuloy pong mapalakas nito at higit po nating maunawaan ang mga bagay na kung minsan ay nakakaligtaan. Nakakaligtaan po natin sa dami po ng ating mga ginagawa. Kaya nga po sabi ko pa nga sa inyo, kung minsan ang ating mga kapatid ay nakagagawa ng mga bagay na hindi natin gusto, ito'y agad nating nauusgahan. Tama po ba mali? Di po ba nangyayari yun na kung minsan sa isang maliit na bagay nasasabihan ka agad natin na hindi maganda ang ating kapatid? Alam mo yung isang kwento, sabi nga ganyan eh. Ano daw ba yung impyerno? Kasi pag nagalit ka sa kapatid mo, ito'y nasasabihin mo kaagad na impyerno. Kaya sabi ng isang kwento, kung impyerno ang iyong kapatid para sa iyo, malamang magkasama kayo sa impyerno. Bakit? Kasi yun ang impyerno sa iyo, kaya ibibigay sa iyo kasama mo yung inaakala mong impyerno, nasa impyerno ka. Amen. Kaya nga po tayo sa buhay natin, lagi nating isipin, langit. Langit. Ang ating mga kapatid ay kapatid natin sa langit. Kaya pag tayo'y namatay, kasama natin yung langit. Ang kabuhayan po sa langit, sabi nga ganyan, walang iba kundi pagmamahalan, pag-aawitan, pagpupuri, at pagsamba. Kaya, pag ang tingin natin sa kapatid natin ay langit, langit tayo. Sapagkat yun ang ating ipinamumuhay sa buhay natin. Ito po yung mga katanungan kung minsan, nagawa na ba nating magpatawad ang mga nagkasala sa atin o kung minsan sa atin ay ito ay ating pang nahatulan. Normally, sabi nga ng tao lang po ako pastor, kung minsan nakakaramdam po ako ng pagkagalit, nakakaramdam ako ng pagkainis, nakakaramdam ako ng mga bagay na parang galit ako. Alam niyo po yung galit. Kung minsan, sabi nga ng Panginoon, magalit ka. Hindi niya sinabing hindi siya magalit dahil ang Panginoon nagalit din. Kaya nga nung makita niyo yung templo na ginawang tindahan ng pagtitinda ng mga hayop na may diferensya para ihandog. Ginawang suganan at ginawa ng parang meron sa Pilipinas. Punta ka sa Quiapo, pati yung panlaglag sa bata nandun sa gilid ng simbahan ng Quiapo, itinitinda. Sipin nyo.
nagalit ang Panginoon at yung mga tao doon sa templo, pinagtataon yung kanilang paninda. Yung pagkagalit mo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon kung tama na pagkagalit ang iyong gagawin. Yung pagkagalit na pagkatapos mong magalit ay wala na ito. Nagalit ka nang may sinasabi na katwiran at pagmamahal. Nagalit ka dahil ibig mong ituwid siya. Pero pag nagalit ka at hinabang buhay na ang galit mo ay itinanim mo sa iyong puso, hindi po itinuro ng Diyos yan. Si Satanas po nagtuturo niyan sa tao. Yung tinatawag kong pagkabahabahagi ng tao. Hinihiwalay niya ang mabuti sa mabuti. Dinadala niya sa kasamaan. Pero ang galit na sinasabi po na ang Diyos ay nagalit para ituwid ka at itama. Para ilagay ka sa maayos na katayuan. Kaya, hindi po ako against na ang isang tao yung magalit. Magalit ka. Pero sabi nga po, huwag mo nang palampasin ng gabing ito na ang galit mo yung kinabukasan daradala mo. Kasi ang kinabukasan ay isang bagong araw at bagong buhay at bagong liwanag na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Matthew chapter 7 verse 2, sapagkat sa hatol na iyong inihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na iyong isinukat ay susukatin kayo. The word na pag tayo nagalit, wag na natin siyang hatulan pa. Wag na natin siyang sabihan pa ng mga bagay o anumang bagay na para lalo lang natin siyang ilalayo sa Diyos at sa Panginoon. Tingnan niyo po. Hindi naman po sa pag-ano yung history lamang po kung minsan merong dalawang miyembro nag-away. Tapos magsasalita sila, sabi nila, hanggang nandyan yung miyembro na yan, hindi ako magsisimba dyan. Ganon din po. Pareha silang gano'n nagsalita. Tinangay ng kabila yung isang side. Tinangay ng kabila yung isang side. Bakit po? Hindi po sila marunong magpatawad sa isa't isa. Asan po sila ngayon? Nakakatiyak pa tayo na pagkatapos nilang guluhin ang gawain at magkanya-kanya sila, maliligtas po pa sila. Kaya nga po ganito ang sinalita ng Panginoon. Sa Matthew chapter 18, verse 29. Sa verse 30. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinabalanggo ang kanya sa magbayad siya ng utang. Ano po ang kahulugan nito sa buhay natin? Hindi po natin tinatanggap kung minsan yung paliwanag ng ating kapwa kapatid. Kundi patuloy pa tayong minsan sa galit na ating dinaramdam. Kaya nga po, sabi ko nga po, katulad ng minsan nangyayari na may dalawang miyembro na nag-away, nagkagulo sa loob ng church dahil lang sa mga bagay na hindi maintindihan at hindi maipaliwanag. At pagkatapos yung isa pa, hindi na nagsimba, yung isa hindi na rin nagsimba. Dahil sa hindi nila pagpapatawad sa isa't isa, ano po ang kinahinatnan ng kanilang pananampalataya? Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari ay nangamanghaw ng mga manglaw
silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyayari. Di po ba pag may mga kapatid tayong nalalayo at nawawala at di na natin nakikita malugod po tayo. Namamanglaw po tayo na ipapanalangin natin sa Diyos. Bakit dumarating yung ganong mga bagay? Tayo po yung minsan nagsusumbong din sa Panginoon sa lahat ng nagaganap dito sa gawain natin. Pag may mga bagay tayong nakikita na hindi nagiging maayos. Kaya tayo rin po yung dapat gamitin ng Diyos na lumapit sa ating mga kapatid na sila'y nalalayo. At sila'y muli nating hatakin o ating pong ibalik. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, napansin ko ito, ngunit hindi napapansin ng marami. Hindi na ipapahayag na napaka-importante po sa buhay natin yung salitang pagpapatawad sapagkat ito'y katumbas ng ating buhay at kaligtasan. Sabihin mo, pinatawad na ako ng Panginoon hindi ko naman pinatawad yung kapwa ko. Maliligtas ba ako? Sagutin po natin. Pasagutin natin ang Biblia o ang ating Panginoong Yesus. Ang sasagot po, sabi po sa verse 32 ng Matthew 18, nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang mo niyaon sapagkat ipinamanhid mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? Kita niyo po gaya ng sinalita ko po sa inyo, ang pagpapatawad sa kapatid ay katumbas ng iyong buhay at ng iyong kaligtasan. Sapagkat tayong lahat ay kinahabagan ng Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At dapat tayo po'y matuturing mahabag sa ating mga kapatid na kung minsan ay agad natin silang nauhusgahan, napaparatangan, napagsasalitaan o nagagawa ng mga bagay na ang akala natin ito'y gumawa ng kasalanan sa atin. Alam niyo yung salitang hinala? Kung minsan maraming ganyan Hinala pa lang, inahusgahan natin yung ating mga kapatid Kaya po, inaalis ng Panginoon sa puso natin yung ganong uri ng buhay. Yung ganong uri ng attitude na agad niyang tinatabas at pinuputol bago pa ito magsanga at bago pa ito mamulaklak. Sa puso natin, sabi nga ng Panginoon, magalit ka. Pero huwag mong tapusin ang gabing ito na ang iyong pagkagalit ay manatili hanggang sa kinabukasan. Sapagkat pag hindi mo inalis ang galit na ito, ang bunga nito sa iyo, tulad din ng aliping pinatawad at pagkatapos sa iya. Sa verse 33, hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nabag sa iyo? Sa Matthew chapter 9 verse 13, dapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Ano nga ba yun? Sabi po dito, habag ang ibig ko at hindi hain.
The word na sinabi po ni Kristo na, pag-aralan nga ninyong mabuti. Habag ang nais ko, hindi hain. Ano po ba yung hain at ano po yung habag? Pumunta ka man, magsimba ka man, dumalo ka man sa lahat ng gawain, pero kung wala kang pagkahabag, kanino ka mahahabag? Alam niyo po, kung isasaysay sa inyo ang buong nakasulat sa Biblia, napakahaba. Pero kung unawain at iintindihin ang kahulugan nito, napakaiksi lang. Nagtanong yung mga ligtas, Panginoon, kailan ka po naming dinalaw? Kailan ka po namin pinakain? Kailan ka namin pinainom? Sinagot po ng Panginoon, ano mang gawin nyo sa isa sa maliliit na ito, ay sa akin yung ginagawa. Nagtanong yung papuntang impyerno, Panginoon, kailan ka namin dinalaw? Ganun din ang sinagot eh. Bakit? Hindi kasi nila ginawa eh. Yung habag, hindi nila naibigay sa kanilang kapwa. So, ang hinahanap po ng Diyos, hindi lang yung iyong pagsisimba, hindi lang yung iyong pagpunta rito, kundi yung habag sa kapwa Kristiyano. Habag is pag-ibig. Agape love, unconditional love, na hindi katumbas ng anumang bagay na ating tatanggapin. Habag ay sa Diyos nagbubuhat. Habag na ipinagkakaloob ng Diyos na kanyang hinahanap. Balikan po natin. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. The word, kung ang tingin natin kung minsan sarili natin sobra ng matuwid at ang ating mga nakikita natin sa kapatid natin kawawa naman, puro makasalanan. Mag-isip ka, hindi ikaw ang hinahanap ng Diyos. At hindi ikaw ang hinahanap ni Kristo. Sabi ni Kristo na parito ako hindi para sa mga walang sakit, kundi para sa may sakit. The word na tayong lahat ay magpakababa at ibaba natin ang ating sarili na may karamdaman na nangangailangan ng kagamutan. Tayo po ay matuturing mahabag sa kapwa natin. Kaya po tayo nandito kinakahabagan po natin ang ating kapwa. Bakit po ako nandito? Hindi po ako para magyabang, magsalita, o ano man, para magpento, o ano man. Hindi po, ginagawa po natin yung sinabi po ng Kristo na mahabag ka. Dahil yung kahabagan ay pinagkaloob sakit po ng Panginoon, kung hindi ko po ipagkakaloob sa kapwa ko, ano ang silbi nito? Wala pong silbi. So, sabi po ni Kristo, habag ang nais ko. Yung pong habag ba may kasamang pagpapatawad. Meron po, sapagkat magkatumbas po ang habag at pagpapatawad. Dahil kung hindi mo kahabagan ng iyong kapwa, hindi mo siya patatawarin pag siya'y nagkaroon ng pagkakamali sa iyo. Parang ibubulid mo na siya sa kapahamakan na hindi mo rin alam, mapapahama ka rin. Sabi nga sa verse 34, at nagalit ang kanilang Panginoon at ibinigay siya sa tagapagpahirap hanggang sa siya'y makabayad ng lahat ng utang.
Kita niyo po. Naligtas na yun, ha? Pinatawad na ng Diyos, pero hindi siya marunong magpatawad sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa. Pinakulong niya pa yung kanyang kapwa. The word na pinakulong ay hinatulan niya pa. Alam niyo po, kung minsan, hindi naman natin, huwag natin sabihin na hindi natin nagagawa. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung minsan pag may taong nagkasala sa atin, tingin natin sa kanya, perno ka agad eh. Ganon po tayo kabilis. Ganon po tayo kabilis sa musga. Sa verse 35, gayon din naman ang ginawa sa inyo ng aking Ama at nasa kalangitan, kung hindi kayo patatawarin sa inyong mga puso. Kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ang bawat isa na inyong mga kapatid, paano kayo patatawarin ng Diyos? Eh kayo nga, hindi kayo magpatawad. Anong kahulugan nito sa buhay mo? Kaya nga po, nung aking inaaral ang mga salitang ito, nasabi ko, hindi lang pala ganun kahalaga na ang isang tao ay marunong tumanggap ng pagkakamali. Kundi kailangan din pala siyang matutong magpatawad. Dahil kung hindi natin papatawarin ang mga nagkukulang sa atin, nagkakaroon ng kasalanan sa atin, tayo man din ay walang kapatawaran. Kasi yung word, ulitin ko, patawarin mo kami, gaya, copy ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. The word na binibigay po ang kahulugan doon na tayo ay pinatawad. Ano ang sakatan? The word. Saan kinuha ng Diyos para ikaw ay mapatawad? Gaya ng pagpapatawad namin. The word na ibinigay mo, nauna ka magpatawad, papatawarin ka ng Diyos. Eh, hindi ka pa magpatawad. Paano ka papatawarin? Kaya nasabi, kung ano ang mga bagay na iyong ginawa sa iyong kapwa, yun ang gagawin din sa iyo ng Diyos. Kaya nga dito, sa bilang pangwakas na verse na aking babasahin sa Matthew chapter 5 verse 43 at 45. Narinig niyo yung sinabi, ibigin ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Datatwat sa verse 44, datatwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisigusig upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga mensahe ng buhay na ibinigay mo sa amin. Sa araw na ito, hindi lamang po ako ang makinabang sa bawat salitang ito'y habang aking pinag-aaralan, Panginoon, ay lubusan din po akong natututo at lubusan ko rin po itong naunawaan ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang bawat isa na narito ay maunawaan din at maintindihan kung ano nga ba ang kahulugan sa buhay natin, sa buhay namin, o anuman ang kahalagahan ng pagpapatawad, at ito'y maging katwiran ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga kabutihang aming natatamasa at sa kaligtasang iyong ipinagkaloob sa amin. Nawa, O Diyos, ang kaligtasan ito'y mapanatili naming malinis at tapat sa iyong
kaluwalhatian at kapangyarihan. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli